Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw po ito pag-uusapan po natin. Ito pong mga ebidensya at mga natuklasan po, lalong-lalo na ng LTO. Na kung saan maliwanag na kaya nakabili ng mamahaling mga motor o sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyon itong si Madriaga dahil siya ay pinagkatiwalaan ng mga Duterte. Siya ay ginamit ng mga Duterte. Siya ay naging aso, sunod-sunuran sa mga Duterte. Ngayon, itinatanggi po ngayon nito pong ni Sara Duterte, maging ng kanyang mga abogado na binayaran niya para itanggi nga naman etong mga katotohanan na naglalabasan ngayon. Pero hindi na ako magtataka, kaya nga nagbayad ng mga abogado itong si Sara Duterte para itanggi o para pasinungalingan yung katotohanan na hindi kayang basagin o hindi kayang pabulaanan ng kahit sinong pinakamagaling na abogado sa buong mundo. Ngayon, kitang-kita naman po mga kababayan na yung mga sasakyan, kaya nakabili si Madriaga ng ganong mga sasakyan dahil sa inutusan siya. Biro ninyo mga kababayan. Milyon-milyon ang pinagkatiwala ng mga Duterte o milyon-milyon ang binigay ni Sara Duterte kay Madriaga para utusang bumili na nagmamahalang mga sasakyan na dapat sana ay sa taong bayan o dapat sana ay taong bayan ang nakikinabang. Ngayon, tanggi pa rin ang tanggi itong mga Duterte. Kahit kitang-kita na, kahit bukong-buko na, mismo ang COA na, o mismong ang ombudsman na, o mismong ang AMLAC na ang nagsasabi na, o AMLA ang nagsasabi na merong bilyong-bilyong piso na halaga ng pera itong mga Duterte sa kanilang mga bank account. Talaga nga naman, Vice President Sara Duterte, patuloy mo pa rin gagaguhin, patuloy mo pa rin gagawing mangmang mga bobo ang mga Pilipino kahit may sapat na ebidensya. Kawawang mga DDS, sunod-sunuran at patuloy na naniniwala sa mga sinasabi ni Sara Duterte bagamat meron ng sapat na ebidensya at may mga patunay na pwedeng isampal sa mga bobong mga DDS na kung saan ay patuloy na naniniwala sa mga kadramahan, kasinungalingan nitong mga Duterte. Alam nyo mga kababayan, hindi naman sa pag-aano, sa totoo lang, ang Senado ngayon ay naghahanda na rin at kung papaanong lumabas sa Kamara yung mga ebidensya, mas lalabas pa po yan pagdating po doon sa Senado. At natitiyak ko na mas lilinaw sa mata at magiging mas maliwanag pa sa isipan ng mga DDS na matagal na pala silang ginagamit o niloloko lamang ng mga Duterte na kung saan ay halos gawin nilang mga puon. Halos gawin nilang mga Diyos itong mga Duterte. Sa pagmumukha pa lang ng mga Duterte, mga kababayan, tingnan naman ninyo, hindi naman sa pag-aano. Tingnan nyo na lamang, pagmula kay Kitty, natadtad din ng tato, pati itong si Baste, natadtad ng tato, mukhang kaluluwa na lang nito ang walang tato. Diba? Kitang-kita po yung kanilang mga, kalokohan, mga kawalangyaan, mga panloloko, lalong-lalo na yung pagiging garapal nila sa pagnanakaw sa taong bayan. Pero, eto pa ang mas malupit. Maliban daw na iimbestigahan yung mga salin nitong ni Sara Duterte maging na kanyang asawa, kasama din nabubuksan o aalamin yung salin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at maging ng lahat ng mga congressman. So ibig sabihin, kasama dito si Paulo Duterte na kung saan ay binigyan ng 50 billion na kung saan
kahit lamang 1 bilyon ay hindi nailatag o hindi naibigay sa Davao City para ibigay sa mga Pilipino o kaya naman gawing proyekto dyan sa Davao City. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ito na yung sinasabi natin na kahit anong gawin ng mga Duterte, maaaring mapasinungalingan nila ngayon, pero lalabas pa rin ang katotohanan pagdating ng tamang panahon. So yan po ang nangyayari ngayon. Dumating na yung tamang panahon para malaman, makita ng taong bayan kung gaano kasinungaling, kung gaano kagarapal, kung gaano kalakas o gaano kagrabe kung magnakaw sa pera ng taong bayan ito pong mga Duterte. So ngayon, good luck na lang sa iyo Vice President Sara Duterte. Good luck na lang sa iyo Mans Carpio. Good luck na lang sa iyo Baste. Good luck na lang sa iyo Paulo Duterte, na kung saan ay talagang isa sa posible at maaaring maimbestigahan at posibleng buksan din o alamin din ang nilalaman ng kanyang bank account. So ngayon, sa totoo lang, malaki po ang pasalamat ni dating Senador Antonio Trillanes. Bakit? Dahil sa loob ng 10 taon, naalala ninyo, pinasinungalingan po ng mga Duterte yung kanyang mga sinasabi at pinapalabas nila nito'y paninira lamang. Pero ngayon, lahat ng sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes maging ni Kaper Silapid na pinapatay po nitong mga Duterte ay nagkakatotoo na. At unti-unti nang nagiging malinaw sa pandinig o mata ng mga Pilipino yung mga inahayag o hinayag noon nitong mga taong ito na kung saan ay mayroong tunay na malasakit sa mga Pilipino. Ngayon, humanda-handa na kayong mga Duterte. Gawin nyo na lahat ng kasinungalingan, gumawa na kayo ng lahat ng kadramahan, gawin na ninyo lahat ng depensa ninyo, pero isa lang matitiyak ko. Matatalo ng inyong mga pagdidinay o ng inyong mga hindi pag-amin dahil mayroong matibay na ebidensya. Lahat ng sinasabi ni Madriaga ay pinatutunayan ng Ombudsman, NBI, ng Kamara at lahat ng mga tao o lahat ng mga Pilipinong may tamang pag-iisip na mayroong katotohanan. Ngayon, Sara Duterte, wala ka nang magagawa. Wala ka nang palusot na pwede mo pang sabihin dahil talo ng iyong mga palusot o talo ng iyong mga talo ng ebidensya yung iyong mga palusot pala, sorry. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, wag na po tayong mag-alala sapagkat yung ating pong pinagdarasal na balang araw ay makulong, matanggal sa serbisyo itong si Sara Duterte ay matutupad na po. Lalong-lalo na po sa mga Pilipinong talagang mayroon pong galit sa mga Duterte, huwag po kayo mag-alala. Talagang makukulong na po itong si Sara Duterte dahil po sa kanyang pagnanakaw. Talagang mawawalan na po tayo ng isang Vice President na kung saan walang utak, walang silbi, pulpol, inutil, walang ibang ginawa kundi maggala, ubusin yung pera ng taong bayan. Biro nyo mga kababayan, motor pa lang, milyon-milyon na ang halaga na dapat sana mga taga Davao o mga Pilipino ang siyang nakikinabang. Pero ginastos lang ni Sara Duterte sa napakamahal na motor na kung saan gagamitin lang niya ng 1 beses, 2 beses para lamang maggala. Yan ba yung inyong sinasabing may malasakit sa inyo? Yan ba yung sinasabi niyo may malasakit sa mga Pilipino? Bibili ng motor na nagkakahalaga ng higit pa sa 15 milyon para lamang gamitin sa kanyang paggagala, pagkatapos wala na, i-display na lang, pamimigay na lang kung kani-kanino mga personas na dapat sana ay napapakinabangan ng mga Pilipino. Ganyan ba? Tapos sasabihin nyo, tipid ang mga Duterte, hindi magastos sa mga Duterte, kunyari pa, kumakain lang ng ganito, kumakain lang gano'n, pero lumalamon din pala ng pera ng taong bayan at binubulsa lang yung bilyon-bilyon, milyon-milyon na pera ng taong bayan gamit ang kanilang mga kapangyarihan. So ngayon, Vice President Sara Duterte, good luck na lang sa iyo, Day. Talagang tapos na ang maliligayang araw mo, Day. Dahil wala nang kawala ang iyong mga kasinungalingan sa mga ebidensya na nakikita, naririnig ng taong bayan. Kaya good luck na lang talaga sa iyo. Babay sa larangan ng politika.
At pag wala ka na sa politika, wala na ring hirap ang mga Pilipino. So yun lang. So muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.